Binaha po ang ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng biglang buhos ng ulan kanina. Humingi po tayo ng update sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP! Nako Vicky, matapos nga yung pagbaha dito sa Quezon City ay agad din ng mga nag-subside o nawala po ang tubig sa ating kinalalagyan ngayon. Ito pong bahaging ito ng Tomas Morato malapit po sa corner Timog Avenue ay umabot hanggang tuhod ang baha matapos nga po ang napakalakas na ulan bandang alas 5 ng hapon kanina at sa lakas nga po ng ulan, Vicky, ay napatumba pa yung ilang gamit sa ilang gusali dito nga dahil sa tindi ng ulan na naranasan na lang muli ngayon Vicky, matapos ang matagal na panahon dahil sa tindi ng sobrang init at wala pang 30 minutes nga ay agad bumaha sa isang bahagi ng Tomas Morato, corner Timog Avenue matapos bumuhos ang ulan na ito. Nagmistulang ilog ang agos ng tubig, ang ilang nakaparadang motorsiklo at kotse sa ilang gusali ay na-stranded po mga kapuso. Ang ilang motorsiklo at ang babaeng ito ay kinailangan pang buhatin para maisakay sa kanyang kotseng nakaparadang nalubog na rin sa baha. Ang ilang kotse nagmistulang titirik na sumuong sa baha pero nakalagpas din. Ang mga bata po at ang ilang mga motorista, gaya po ng driver na yan, hinihila na ang kanyang motorsiklo. Ang ilang motorsiklo, pinasok na nga po ang tambutso at itunulak na lang din ang kanilang mga sasakyan. Pero tumigil na nga rin po ang ulan pero ikinagulat po ng mga taga Quezon City yung malakas na buhos ng ulan dahil bagamat meron po mga pag-ulan itong mga nakarang araw, ito yung first time na matindi, malakas ang hangin at matagal at nagresulta nga sa pagbaha. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. 7 tripulanteng Chino ang nadatnan ng Philippine Coast Guard nang inspeksyonin ang isang barkong nakaangkla sa Zambales. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe, Zambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Nakataas pa sa tuktok nito ang watawat ng Pilipinas. Patay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi na-detect ang kanilang presensya pero naispatan na nagpapatrolyang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon. Hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka ay Hyperline 988 sa bridge nito. Kinaumagahan, inakyat ng Port State Control at K9 unit ng Coast Guard ang barko. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, 7 tripulanteng Chino na umalis daw sa Hong Kong noong May 11. Sinuri din ang K9 ng barko at walang nakitang droga. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Maynila talaga yung destinasyon ng barko na ito na may mga tripulanteng Chino. Pero mahal daw yung anchorage fee doon sa Maynila kaya pinili nila na dito na mag-angkorahe sa San Felipe, Zambales. Ang problema, wala namang pier dito at saan magbabayad ang mga Chino kung walang mga namamahala dito. Ayon sa Coast Guard, sabi raw ng kapitan ng barko na nabili umano ng isang kumpanyang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na local at foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kung saan nagaganap ang matinding girean sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa PCG, kaninang umaga, nag-inspeksyon sa barko ang mga taga Bureau of Immigration. Nagpunta na rin sa San Felipe ang mga tauhan ng Zambales Provincial Environment and Natural Resources Office. Allegedly daw meron dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Marso pa ipinatigil ang dredging activity sa San Felipe. Mula rito sa San Felipe, Zambales, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi lang naggagandahang beach ang maipagmamalaki ng Pilipinas, pati literally breathtaking scenes under the sea. Sayang naman kung di natin may enjoy kaya sinubukan ko ang scuba diving. Tara, let's change the game! Last year, na-check na sa ating bucket list ang free diving in Cebu, from being Asia's leading dive destination for 5 consecutive years. Hinirang din ang Pilipinas this year as Asia Dive Expo's Sustainable Dive Destination.
bilang ambag para ma-maintain yan. Naglalagay ng coral nurseries underwater ang isang resort sa Buwan, Batangas. Ang mga rescued coral na nasira dahil sa kalamidad, polusyon o dynamite fishing, inipon at itinali sa isang net na siyang nagsilbing coral nursery underwater. Through this initiative, pwedeng magpalagong muli ang mga nasirang bahura. We want to help pero may dapat munang matutunan. Nandito tayo ngayon sa Batangas para subukan ang water sport that made that underwater project possible. Kung single breath ang sagot sa free diving, kailangan naman ng breathing equipment for scuba diving. Alam nyo bang SCUBA stands for Self-Contained Underwater Breathing Apparatus? For the beginner, for the intro dive, so huwag natin kalimutang huminga ng tama para makakadive po kayo. Breathing is the key. So, yung practice namin dito is one-on-one, one beginner, one instructor, o one dive master. Kung pinag-iisipan niyo magpa-certify as an open water diver, pwede niyo munang subukan yung intro session just to get a feel of how scuba diving is done. Sa Discover Scuba Diving course, mapafamiliarize ka sa equipment, basic rules, and techniques underwater. Ito yung ating mga aparato. So, component po siya ng regulator. Kung makikita mo, dalawa yung pwede natin paghingahan. Matapos ang briefing, time to gear up. Let's change the game and explore the sea with scuba diving. Tara! Nung una, nahirapan ako. Nung una, nag-i-equalize ako every now and then kasi sumasakit yung eardrums ko. But after siguro 10 to 15 minutes na underwater na tayo, wala na, nasanay. Nakita natin yung iba't ibang mga sea creatures, living forms under the sea. Grabe, this is such a one-of-a-kind experience na panigurado uulitin ko at babalikan ko. It gave us a deeper appreciation of the sea and our sea creatures. Encouraging kayong lahat mga kapuso na subukan po ang scuba diving dahil ibang klase po ang mundo under the sea at para ma-experience nyo rin ang wonders of the ocean. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! 2 araw na lang, simula na ng bakbakan para sa kampyonato sa NCAA Season 99 Volleyball Finals. Makakaharap ng three-peat Lady Blazers ng College of St. Benilde ang nagbabalik finals matapos ang mahigit isang dekada. San Juan, Colegio de San Juan de Letran Lady Knights sa NCAA Women's Volleyball. Sa men's volleyball, aabangan naman ng tapatan ng mga pambato ng University of Perpetual Health System Delta at Emilio Aguinaldo College. Sa linggo, May 19, mapapanood live ang Game 1 ng finals sa GTV simula alas 12 ng tanghali. Sa susunod na linggo, May 26 naman ang NCAA Season 99 Awarding Ceremony at Game 2 ng finals. Sa June 1 nakatakda ang isa pang laban sakaling magka-Game 3. Mga kapuso, ang matinding buhos ng ulan kanina sa ilang lugar posibleng maulit ngayong weekend. Yan kahit na walang bagyo o low pressure area ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at hindi pa rin opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Shear line at easterlies ang umiiral at nagdudulot ng thunderstorms gaya ng naranasan kanina. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas. May malalakas na ulan sa Northern at Central Luzon at Calabarzon kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas, pati sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Magpapatuloy ang ganitong panahon sa linggo. May heavy to intense rains sa Bicol Region at Mimaropa. Posible ring maulit ang thunderstorms sa Metro Manila bandang hapon o gabi ngayong weekend. Pero mga kapuso, bago tumaas ang tsansa ng ulan, mararanasan muna ang matinding init at alinsangan. Ilan sa may pinakamatataas na heat index ngayong weekend ang ilang probinsya sa Northern Luzon. Posibleng umabot yan sa 45 at 46 degrees Celsius. Mainit din sa ibang probinsya kung saan mararanasan naman ang nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, posibleng umabot naman hanggang 43 degrees Celsius. Pero paalala ulit, kahit mainit, may tsansa pa rin ng ulan.
Patay ang may-ari ng isang security agency matapos barilin ng isang nagpanggap na aplikante sa pagkagwardya. Nakatutok si James Agustin. Dalawang tama ng bala ng baril sa ulo ang kumitid sa buhay ng 42 anyos sa lalaking negosyante sa Barangay 172, Camaring, Caloocan City. Ang krimen nangyari sa opisina ng isang security agency. Lumalabas sa investigasyon na nagpanggap na aplikante bilang security guard ang salarin. Habang yung biktima na isang negosyante na may-ari ng security agency ay nasa opisina niya nang biglang merong isang di kilalang tao na nagpanggap na mag-a-apply bilang security. Na maya-maya pa, bigla na lang binaril itong si biktima. Bagong insidente, nahuli kang pansalarin na nakasakay sa motorsiklo papunta sa opisina ng security agency. Walang plaka ang motorsiklo na kanyang ginamit. Yung suspect po, more or less ang height po 5'4 to 5'6 po. Tapos po nakasuot po siya ng sweatshirt na pang motor. Ayun po. May kapayatan lang po ang kanyang pangatawan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. It's one happy Julianne Day as she enters her 30s era. Ang fans ni Julianne may pa-billboard sa kanya on her birthday. Kaya feel na feel ni Julie ang pagmamahal on her special day. Masisilayan din dito ang kanilang love and supporting messages para sa birthday girl. At hindi rin nagpahuli ang other half ng Juliever na si Raver Cruz sa kanyang sweet birthday message. With matching harana pa yan ng happy birthday gamit ang electric guitar. Nagpaabot din ng birthday messages sina Barbie Fortesa, Kylene Alcantara at E.A. Guzman.